So today's video guys ay mag-upgrade tayo ng unit kasi nga last time nung winiring natin ito ay wala siyang circuit breaker dito na naka-install. Meron man kaya lang dun sa main. So dito sa mismong power station ni Thunderbox ay hindi tayo naglagay. So naka-direct. Although wala naman akong naranasan na problema, hindi naman siya nasira. So mas maganda kasi na meron siyang safety device, lalo na kung sa maintenance meron tayo. Ito yung mga gagamitin natin ng mga wirings. Pero ganito yung gagamitin ko, flexible hose. Then maglalagay tayo ng circuit breaker syempre. So may nabili na ako noon na display. Dito kasi mahirap siyang tingnan kasi nga iukod tayo ng iukod dito. So dito hindi na kasi nakataas siya dito. Okay, so eto mayroon tayong main na ang taas nga nung nakuha ko, walang available. 63 meron, then 20, then 40 para sa cut off lang naman eh sa solar panel. Solar panel natin naka-direct. Yan, sa grid direct. Ang gagawin ko kasi dito guys ay meron siyang pass-through. Ayan, pass-through na AC. So yung AC ay diretso dito. Gagamitin ko sa welding machine. So dito ay backup. Sa ngayon ay hindi ako makapag-welding kasi nga dumaan lahat dito. So ngayon malalagyan na natin ng linya na direct. Tapos yung backup. So ayun siya guys, naka-wiring na siya kasi ang gusto ko dito ay plug and play. Kasi nga si Thunderbox ay pwede siyang power station. So pwede natin siyang tanggalin dito, ilayo, pwede. So ang gusto ko, plug and play. Ito plug and play lang, pwedeng tanggalin. So ito, lalagay na dun sa taas. Shoutout na rin sa mga kaibigan natin dyan na solarista na yung mga kapares nating small setup na nilalagnat pag walang makalikot. Yan naman yung gusto natin eh. Okay, so dito natin lalagay. Ito ang gusto ko dito kay Dongcheng. Ang lakas ng torque, ang bilis pa. Siya nga pala guys, kung sakaling may ganito kayong unit si Thunderbox, maganda palang setting niya kung sakaling makulimlim. Kasi yung setting ko last time nung kahapon ay naka-priority sa solar yung kanyang charging. So ngayon nagpalit ako kasi makulimlim kanina at nagamit namin magdamag. Nagpalit ako ng S and U. So solar at utility yung kanyang charging. Pero kapag malakas yung araw, bibitaw siya sa grid. Pati yung kanyang output magsosolo siya, so hindi siya kukuha sa grid. Mostly kasi kukuha sa grid yan kahit nakaselect tayo ng grid at solar yung charging. So bibitaw siya sa grid. Yan. Pero pag humina, kumulimlim siya, automatic pupunta siya sa grid. Bypass, then magcha-charge siya sa grid. Pero pag lumakas yung araw, bibitaw na naman siya. Ayan, kumanda rin yung kanyang blower. So instead na flexible hose yung gagamitin ko sana dito, plastic molding na lang, yung ganyan, yung open slot. Kasi nga yung ganitong klaseng conduit yung gagamitin natin or daanan ng wire, hindi siya tech friendly. So dahil sa lalagnatin tayo kung wala tayong makalikot, eto ay hindi pwede sa atin. Mas maganda yan kasi nga anytime makakalikot natin, mare-rewiring natin. Pero pag nilagay natin sa ganito, sigurado hindi natin makakalikot. So mas maganda yung ganito na lang. So yan guys ay yung ginamit ko kay Deye na wiring. So yan siya ngayon guys oh. Hindi pa kasi dumadating yung mga gamit niya kaya hindi pa natin ma-install. So pansamantala na ginagamit natin si Thunderbox,
Sabagay, siya rin naman yung gagamitin ko dito. Backup, salitan sila. Ayan. Mas maganda na kasi ito kasi nga 24 volt na pang backup. Ayan guys, yung ating solar input papunta ron. So MC4 yung kanyang connector. Kasi nga dito, naka-direct siya ngayon. Sasalpak ko na lang siya, plug and play. Dito. Then, palabas dito, naka MC4 ulit. So dito ko na lang idudugtong yung isa. Eto. Dugtong na lang dyan, then idudugtong pa dito. Ito yung grid in at ito yung inverter out or grid out pag naka-bypass. Ito naman yung solar. So ayan siya guys, meron siyang marking dito. Yan. So yung isa dito, yung linya dito ay direct from circuit breaker namin. Nakalimutan ko pala yung ground, importante yan. So lalagyan natin ng body ground. Ngayon ay babalik yung number 10 na THHN na wire. Mas safety. Yung ating pang solar ay prepared naman na siya guys. Ito na, yung plug and play na lang siya. Sasaksak na natin yan. Hapon na. So mahirap na, baka wala kaming ilaw. Finally guys, nagsimula ako dito alas 3. Then natapos ako siguro alas 5 na to. Pero hinahabol ko kasi na matest yung output ng solar para ma-sense niya. Kasi oras na hindi umilaw dito na sinad natin yung solar, ibig sabihin baliktad. So try natin. Yung solar dito. Ito. So plug and play lang siya guys. Yan. Habol ko kasi na may liwanag pa. Okay, ang ganda nga, ang dami niyang connection eh. Nakaka-relieve ng stress. Ingay ng manok. So ayan, nakapatay pero naka-on yung breaker. Pag nilagyan natin ng solar, dapat ma-sense niya. So subukan natin. Ayan. So ibig sabihin, tama yung connection natin. Tayo lang natin. Ayun, pwede. So ngayon ay subukan natin panda rin. Check yung ground. Bali kung kakalasin ko to, tatanggalin ko dito lang. Tapos dito, sasabit ko na dito yan, yung wire. Subukan natin. Yun. What happened? Is it okay? Subukan natin. Nakaka-nervyos. Bale, naka-direct yung kanya monitor dito. Pag on dito, yan, ilaw na siya. So, subukan natin. Yun. Ay, ilaw na. Ay, nakakapagod pero ganda. So, nasa 400 yung load namin. Malamang yung power station yan. I-check natin yung grid kung meron at kung tama yung connection natin. Bale, dito yung grid in papunta sa inverter. Ito naman yung out, yung solar. Live, neutral, positive, negative. Okay. Ayan, di siya brown out. 216. Pero yung output nating solar inverter pala 230. Okay, so check natin yung frequency. Sa grid po yan. Then sa out ng Thunderbox, yan, mas accurate pa yung Thunderbox natin. So ngayon ay subukan nating i-send sa ating inverter. Ayan.
Check natin dito. Ayan, meron na. Okay. So pag wala ng solar, automatic sa grid na siya. Try na natin patayin. Ayan. Ayos. Ayan, tumunog siya. Yung kasi hinihintay ko yung tutunog siya Ayos na. So output ay nasa 230 volt. Hindi nyo nakikita yung number to, pero sa akin nakikita ko. Ewan ko ba kung bakit. Ayun dito nakikita ko siya. 230. Wala na kasi nga hapon na. Okay, so lagyan natin yung takip. Kahit paano safe na yung wiring ni Thunderbox. So ayos na siya guys. Hindi ko na kailangang gumanon dito para tingnan yung status dito. Makikita na kagad. Then meron na siyang circuit breaker. Dito babalutin ko na lang siya ng kahit basta kahit paano maayos. Then ito itataas ko na lang. Inabot na kasi ng hapon. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-antabay at panonood sa video ng Mandilasag. Next time ulit. Maraming salamat. So papasok na natin doon.